The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Good afternoon. You're listening to the Day by Day radio broadcast. I'm your host for this 3 o'clock hour dito sa Radio Boracay 106.1 FM. Ako po si Jonathan Russell, yung host at atin po na program para po magkatuto, para po mag-grow tayo. Mag-grow kita adlaw-adlaw sa Diyos, adlaw-adlaw sa Panginoon na walang iba na si Hesus Kristo. Sa hapon na dyan, kami ay patuloy po ang ato na programming back from a couple of weeks away dahil sa kasakuan ng summer or summer ko para po sa akon dahil sa school namon ay August pa ng open. But busy doing some works, busy doing some paperworks, and busy getting a little bit of rest for this coming season. Pero kahapon nagbukas po na ang the GCBI enrollment. So kung ikaw ay nagpamati sa program or nakakilala po sa aton na ikaw kasayod na open po ang GCBI enrollment, the Great Commission Bible Institute, ang eskwelahan na 10 months. 1 year na lang ang pagpasok nyo. Studyhan ninyo ang buong Bible para mapagamit po para po makakilala at mapagamit po sa Panginoon. That registration is open for the month of July. Please contact the GCBI Facebook page, GCBI Philippines Facebook page. Doon ka makikita po ang tanan ang mga details na ho dyan. The Day by Day radio broadcast is here that we would grow daily in the Lord. Grow daily in the Lord. And it seems to me, ako po siguro konting story lang. It seems to me parang pag ako po nagbabahol, interesado ako, halin patad ang mga 12 years old, 13 years old, ang mga current events, Ano katabo sa atin ng mga lugar, ano katabo sa atin ng mga countries, sino nagnalo sa itong mga political events. But what I found is, ang balita na dali ibaligya or balita na dali i-click, i-share, i-post, i-upload, i-promote ng siguro natin mambal mga 70, 80, 90% ay ang bad news. Nagabalita kita, may lindol hudi. May lindol sa hudyan. May bagyo nag-aabot. Evernight, 3 ka bagyo, nakasulod po sa par, mga ganun, mga balita, right? And, obviously, kailangan tayo maging handa sa mga bagyo, mga prepared, when those things come. So, that's not necessarily negative. Pero rin po natin makikita that the negative events of our world are more highly promoted than the positive events. Makilala po natin ang mga politicians natin sa pamagitan ng kasalanan nila. Hindi sa pamagitan ng mga obra, right? We don't see what they're doing, and maybe makambal yun na tanan uwa sa net kina obra, which is in certain aspects, certain times tama po doon. Pero if they're doing things, what man nagbalita na si so-and-so nagtapos ang project nila, si so-and-so na whatever, we don't hear about it. But we do hear about scandal, we do hear about crime, and so on and so forth. Which brings up the question, is this a bad time? Parang ma-feeling natin. Ako po nagbabahol, starting mga 12 years old, and I'm 23 this year. So, for more than a decade,
excuse me, for more than a decade, crisis after crisis after crisis. Pero what is the reality of our life? What is the reality of our life? There is physical and spiritual good news. The physical good news is that there are less hungry people in the world today than at any time in world history. There are more people gamit po ng electricity than ever in world history. There are more people that have access to scripture than ever before. Di ba no, kung amat pala ka istorya kita and maging isa siguro ako di sa istorya na dyan, nagkabantay pala kita na ang social media ay naging puno at mga bad things, no? Whether it be bad influences, nakikita natin that last week, nasa grabe gid na or na bad news na nagtabo halin sa isang eskwelahan, no? Na naghahambal ang iba na it's connected siguro sa mga technology, sa mga social media, which seems to be the case. And so we can spend a lot of time discussing the negative aspects of technology. Mamalagay natin ang mga cellphones puno po ng mga iba't ibang mga iba't ibang mga kasalanan. You can buy all sorts of bad things on the internet, which is true. But the other thing that we ought to realize is that if we just do a simple Google search to Bible Gateway, the Bible Gateway app has how many million downloads? It has 100 plus million downloads. Ang Light din naman, may 1 million plus downloads din naman. Ang Holy Bible Offline, ang NAB and KJB app has 100 million downloads. The YouVersion Bible, ang naging sikat ng isang pastor, the YouVersion Bible has over 100 million downloads. So what is that to say? What I'm trying to say is that the year of or the current state of our technology has its downsides, obviously. Makita natin, mga bad influences na nagpaabot ng iba't ibang mga thousands of people. But what we can recognize is that millions of people have heard the truth of the gospel sa pagpagitan ng app, ng Bible app. Nagpakita ng sa pamagitan po ng Facebook, ng ministry. I remember a time, not on this program, but on the program na sa Counseling Time sa radio, no? Tayo dito sa isang, mahambalagay natin isang maliit po na radio station, dito po sa Malay Aklan, in the middle of the Philippines, nakaabot kami ng 158,000 views. Views to and 1 million plus plays. So, that's not a terrible thing. It's a great thing. Dahil gani, naka-connect kita sa iba't ibang mga tao. May good interactions, may neutral interactions, at may malain mga interactions. Pero sa uli, nag-abot ang mensahe. Gin-preach ang gospel ni Jesus, the good news. So, the question is, ano po ang good news? Is there any good news? Is there any good news sa atin na ginahambal na Bible truth or biblical truth? And
we know, so John chapter 3 verse 16, which is not our text for today, but that whoever believes in him, whoever believes in Jesus shall not perish, but have eternal life. And that our text today says a true believer, those who, therefore, whoever hears my words, this is Matthew chapter 7, verse 24 through 27. It says, therefore, everyone who hears these words of mine and acts on them may be compared to a wise man. He builds his house on a rock, and then when the rain falls, and the floods come, and the winds blow and slam against the house, yet it did not fall, for it had been founded on a rock. Everyone who hears these words of mine and does not act on them will be like a foolish man who builds his house on the sand, and the rains fall, and the floods come, and the winds blow and slam against the house. And it fell, and its fall, and great was its fall. Ang pamangkot po, nag-uulan kayong hapon, no? Dito po sa Malay. It's a rainy day here in Malay, and the news says we're to get more rain in the coming days. And it begins to make us think. Ang bahay natin na wala na tang dry season, wakit at problema basi. Dahil kung uwa gaulan, di wa katulo ang balay. Wag abot ang mga baha, ang mga lowland house, uwa gid problema dahil wa at baha. Pero there's a feeling of the potential that rainy season is coming. Hindi kita kasayo dahil El Nino, Super El Nino, baba tayo ng Pilipinas ng Super El Nino. Pero maybe rainy season is coming. And with rainy season comes its floods, comes its rain, heavy Philippine rain na tayo mga tao na asahan. We hope, we pray for rain. Pero also, naging hadlock kita sa rain, no? Dahil ang rain nagsulod sa bahay, ang rain kapabaha, ang rain nagapaabot. Ang dewang foundations na ito, the two foundations of the Christian life, are not exempt sa baha, ulan, at baskog na hangin. Mga bagyo sa buhay. But the question is, sa parehas ng mga millions annually nag-experience iba't iba mga natural disasters or natural storms, earthquakes, and floods. The one question ought to be posed. Dapat natin pamangkot ang isang bagay lang. Ano matabo pag uwa ng tanan? Because we sit behind. Kung kamo ay katulad sa akon, nagatindog kita sa asahan na kaya naton. No? Pag-abot po ng storms, nagabaskog ang ulan, nagabaha ang bahay, may feeling po of lack of control. Pag lack of control, din kita ga panayo at bulig. Din kita ga palapit para may mabulig sa aton. Most of the time, sa ibang tao. Which can be a way na tayo makabuol bulig ng Panginoon sa ibang tao. Pero una, we should come before God. Pray and put our faith sa kay Jesus. Si Jesus po nagbuhay.
na 33 years sa kalibutan na walang kasalanan. Why man nagsala? Ako po, nakasala. 23 pa lang ko. Ikaw po, nakasala. Mga bata o matanda ka mo. Sino ang nagsaksi? Sino naghambal na huwa nagsala siya? Kami? Ako naghambal, ako nagsaksi na si Jesus huwa nagsala? No, because hindi ko nagsasaksi physically sa sariling kong mata na di si Jesus nagbuhay sa kalibutan. Pero ang isyang kibahan po ni Jesus, si Peter, or sa Filipino, si Pedro ay nagkibahan sa kay Jesus na 3 dagon. At si Pedro ang bato naging tindog po ng Panginoon ng simbahan. Peter, on this rock, shall build my church. Si Peter ang nagwalay sa Pentecost. Si Peter ay nagsaksi na nagsala si Jesus in his life. Ang pamangkot, tibay na pagsaksi, tibay na witness, excuse me, tibay na witness si Jesus, tibay na witness si Peter sa kay Jesus. You've seen it before. Most famously in my country, in the 1960s, there was a president. Pangalan po na ay si Richard Nixon. Richard Nixon ay nag-president, and there was a major scandal. Scandal was that Mr. Nixon had told his men to break in to his political opponents' headquarters, magtakaw ng mga scandalous mga bagay para ipaperde ng kontra. And I believe nadakop po sila sa video na nag-witness, na naghugtusan na nag-obra. And within 3 weeks, 25 katao, hindi sanda kaya magpudilon na wa na naging obra. After just 3 weeks, nagsisi nila ang anda gin obra, or ginako nanda naging obra na naging breaking and entering sila to after being told by the president to do so. Pasin nga na istorya ko. Talaga ni tao, kung kapudilon, if they're lying, quick, dali lang sana ako kung ginapilitan. Kung gina-push, gina-pressure. And so the question is, ano po ng pressure ni Peter? Na nagsaksi imaw, na nag-witness imaw, at nag-ako imaw, na si Jesus in 3 years as a disciple, adlaw at gabi, saan na nakibahan? Kung diin katulog si Jesus, dyan man nagtulog si Peter. Kung diin nagkaon si Jesus, dyan man nagkaon si Peter. Kung diin nagpanaw si Jesus, hugto man nagsunod si Peter. So on and so forth. Day in, day out. Gaoy, gutom. Tanan ang nagrarasan si Peter at si Jesus. Ang testimony ni Peter ay uwa si Jesus nagsala. So anong klaseng tibay na witness po si Peter? Peter died for this belief na si Jesus uwa nagsala. It's an amazing thing to think about. Dahil gani, hindi siya ginbaril, hindi siya ginpana sa liog na dali mamapatay. No, he was crucified upside down.
the probable cause of death of Peter was blood filling up his head until he died. Pinaka-graphic gid na pamaagi na magpatay, pero si Peter sa buong proseso wa na naging iwan si Jesus. Wa na naging hambal na, ay, I'm lying. I just said it to say it. Wa na naging refute ang ana na unang testimony na. It's an incredible witness. Pasko gid na pag-witness ni Peter. And that man Jesus, sinless, nagbayad po para po sa aton ang lahat ang kasalanan naton. That man Jesus gave his life. Maging klaro tayo ha. Si Jesus uwa naging dakop. If you read, it's interesting. I want to show you this because it's a great story. It's a great true story that happens in the life of Jesus. I think you'll remember if you pay attention to news ha. You'll remember the saga. Tandaan niyo ang saga ng 2024, I think was the correct year. The year that the Filipino police finally arrested Apollo Kibuloy. I think it's 2024. Do you remember the setting? Nagpunta sila doon sa pinaka-headquarters nila. Pero si Kibuloy, hindi na pakikita. Nag-iwan si Apollo Kibuloy. Nagpatago sa sulod ng mga basement, ng pinaka-basement nila sa ilan na mga buildings. Sa ilan na mga buildings. Aghog to, after many weeks, to parang sobrang dayong simana, if I'm remembering correctly, of hiding in the basement. Gindakop sa isa kang kwarto. At dyan si Apollo Kibuloy nag-surrender. And then he was arrested. But I say that to tell you this. Abo man nag-away kontra sa pulis, abo man nag-stand up para sa ana. Pero si Jesus, ang tunay na Diyos, ang tunay po ng Son of God, why man nag-kontra? Ito po ang arrest ni Jesus. I want to read to you the arrest of Jesus. Starting in chapter 18, John chapter 18, verse 4, it says this. So Jesus, knowing that all things were coming upon him, yun ang ato naman na nasayod na mapa-crucified imaw sa cross, went forth. Ano po nang meaning ng phrase ng went forth? Nagtindog, nagpalapit, no? At naghambal. And he said to them, who do you seek? Ano po nang meaning? Sino ang ginausay mo? Hambal ni Jesus. And they said to him, Jesus, the Nazarene. And he said to him, I am he. So ginausay nimo si Jesus? Ako to si Jesus. What nasulat ho din na pag naghahambalan na si Jesus ang ginausay nila. Nagdalagan si Jesus. Uwa. Hambal ni Jesus. I am he in English. And Judas, who was also betraying him, was standing with him, with them. And so he said to them, I am he. And so when he said to them, I am he, they drew back and fell to the ground. Sino mga kasama? Sino mga arresting authorities po ni Jesus? There's scribes. There's scribes. There's Pharisees. There's Roman cohort and chief priests.
Ano po nang dala nila? Mga iwag, lanterns, torches, at iba't iba mga klaseng weapons. That's according to verse 3. So, Jesus, wa imat dala na mga swords, wa imat dala na mga defense weapons, wa imat dala na mga spears, pana, shields. Ano po nang dala niya? Himself. Pagkamala na, I am He. Nag-iwan sila, nagpakulba at nagtumba. They drew back and fell. Verse 7 says, again He asked them, who do you seek? And they said, Jesus, the Nazarene. And Jesus answered them, I told you that I am He. So if you seek me, let us go. Let these go on their way. So may mga kibahan si Jesus. At nagpaiwan. According to verse 9. To fulfill the word in which He had spoken of those whom you have given, I have lost not one. Tapos nag-defense. In verse 10, si Peter. Then Simon Peter, having a sword, drew it and struck the high priest's slave and cut off his right ear. And the slave's name was Malchus. And so Jesus, verse 11, Jesus said to Peter, put the sword in the sheath. The cup which your Father has given me, shall I not drink it? Humble ni Jesus. Balika ang mga swords. Hindi ka mo mapakontra. Hindi ka mo mapapundo ang arrest. The way that the story reads is more like Jesus arrests himself than a group of soldiers storm on Jesus and arrest him by force. Walang force ang naglalabas sa arrest po ni Jesus. Ang force lang na to ay ang surrender or ang pag-offer ni Jesus ng anang life sa mga tao na to. The crucifixion of Jesus is by all accounts clearly offering of His life. Huwag ka naman nagsipa, huwag man nagpaaway dyan sa nagtumba. No. Naghamba lang yung na, ako to. Ako to ang Ginoo sa iyo. Tapos nagkulba sila. Jesus offered His life on that cross. And His ministry continued for the adoration of His stay on the cross. Nagpabaton imaw ng isang nagpaligtas imaw ang isang managtakaw. Paligtas ang tao na to nagsuko ang buhay na kay Jesus. That's how much salvation is according to works. Paano nagpaligtas ang magnakaw na to? Sa pamagitan ng aton na kaligtasan na tanan ay pagsisi sa kasalanan, surrender and repentance of sin. Paano nagpalangit ang magnakaw na to? Nagpalangit po siya because Jesus said so. Nagpalangit po siya katulad sa aton. The only way na tayo na pwede po palangit, hindi sa pamagitan ng pamati ng wali, hindi sa pamagitan na pag-skwela na turutudo sa Bible School, hindi pa sa pamagitan na pag-wali turutudo at evangelistic turutudo. No, nagaligtas ang isa katao because Jesus says so. Siya ang nagsuko ng buhay niya
Siya ay nagtao sa aton ng kaligtasan. And we must believe. We must believe on that salvation. Jesus died on that cross that day. Sa Bernes ng hapon. Ang kalibutan naging dulom. By the way, interesting fact about the dark that there being a solar eclipse. Nakita niyo, siguro nag-uso-uso kabay ang mga solar eclipse. Natabon ang moon, natabon ang sun, nagdulom ang kalibutan for mga minutes. But did you know that if you research all the history of solar eclipse, mapabalik po doon po sa site, sa online site po ng NASA, which, by the way, NASA is not a Christian organization. It is a secular organization. Pero sandaman nakapati na may solar eclipse ng panahon ng CE or AD 33. There's a solar eclipse that happens on AD 33 that is measured, that is recorded by NASA as the solar eclipse na nagtabo pag ginlangsang si Jesus sa cross. Abo kita't mga evidences. Pati ang langit nag-solar eclipse pag si Jesus naging langsang po sa cross. The world went dark. The veil of the temple tore. And the Holy Spirit began to do its work sa pamagitan po ng tao. The Holy of Holies changed its location. Hindi na hugto lang sa sulod po ng holy place ang presence of the Lord. But the presence of the Lord can be in our hearts if we accept Jesus. Ang managbulig, the helper, sabi po ni Jesus, the helper is coming to us. Ang mga ni Jesus, mas manami na mahalin ako, magpalangit ako, ag mapaabot po ng helper na magpakita sa inyo ng lahat ng tama at saka mali sa buhay natin. It is better that the Spirit comes, the helper comes, in order that He might guide us unto all truth. Jesus died on Friday afternoon. 3 days later, 2 women, dalawang palangga po ni Jesus, dalawang good friends po ni Jesus, nagpunta, agahon pa ng Domingo, at nagbisitahon ang tomb ni Jesus. Ang isang babae, pagpunta sa tomb ni Jesus, pagpunta na sa tomb po ni Jesus, nagapunta ima on faith. Basi, there's a large rock na nagtabon ang bukas or bagahay, imo ang naging pertahan po ng tomb po ni Jesus. And that rock, the reason why nag-ayan ang babae po na ito is to take care of the body of Jesus. Mabutang na mga iba't ibang mga pangpabolsa mo ng lawas po ni Jesus. Pero nagpunta ito, gusto na magserbisyo sa ana na Lord. Pero, the question was, paano na masulod ito dahil ang bahol ng bato, hindi siya kaya magpahalin. So nagpunta anyway, nag-obey anyway. And because of that obedience, because of that walking by the faith of the Lord Jesus, hugtoy mga nakita
Nawa rong gali si Jesus o dyan. The Savior has risen. Let us ask this important question. Ano na mga bagay sa buhay na uwa natin ginaobra dahil kulang ang ato na faith? Parang walang pulos para maghulag dahil hindi manggihapon maabot. Ma-failure manggihapon kita. May malaking obstacle na itubang sa aton. And na hindi natin na kaya. So don't even bother trying. Pero kung yun ang aton ugali, paano maghulag po ang Diyos sa buhay natin? How will God work if I don't step out on faith and ask the question, Lord, I'm going to obey. If I don't keep preaching sa radyo, sa 4 o 5 na katanaw, para po mag-abot ng mga wa pa kakilala. How will I do that? How will I make a difference if I do not simply step out in faith and say, yes, kailangan po magwali po ng kaligtasan po ni Jesus. Kailangan ako mag-step out para po sa kaligtasan po ni Jesus. When and what are the things na dapat gani ihulag po naton? Dapat gani maging obedient tayo sa plano po ng Diyos. I have to share with you a testimony about walking in faith. At ang June 3 to 6 may Bible camp kami doon po sa Balete, Aklan. At mga dayong bulan ako nag-prepare. And sa idalom ng dayong bulan ay may mga iba't ibang mga discouragement. Isang beses naghulag kami or nag-ubra ko ng promotion na dapat gani makadala po mga campers. At nang sabat ng isang tao ay hindi gid uwa gid masunod. Hindi lang ta mag-ubrahay, wa gid masunod. Wa gid ma-participate. Grabe. Maisip nimo na ito ang gusto mo gawa. Tapos ang isang tao hindi man gihapon ma-obra. Uwa at mga tao na maglakot sa camp na ito. Na-discourage ako to. Ano ko, basi kung tama, balay mga tao na dyan. Pero kung uwa ako naghulag, uwa at nag-change ang iba't ibang mga lives ng mga tao na to nag-participate. At sa blessings po ng Diyos, hindi to bragging, but because of that camp, nagkadugang po ng GCBI student. Pero kung uwa, basi kung uwa lang kita nagdugang. So let us be willing to walk out in faith for the work and the joy of the Lord Jesus. Ang pamangkot, diin sa mga buhay natin, na uwa, nagahulag ang Diyos dahil uwa, kita nagapati sa ana ginhambal sa aton. When? In what ways? Sana hindi abo. Sana maging matudloan kita na Kristohanon. Na it's much better. It would be much better that we fail in obedience than to not fail and be disobedient. Mas namin na
Bagsak lang ang plano. Pero nagpamati ka sa tawag po ng Panginoon. Sa uwa ka nagpamati, agwa man nabagsak. Because you know what? Mamalagin natin, huya ako mag-soul winning, huya ako mag-share po ng kaligtasan po ng Panginoon sa iba. Dahil, ma-reject man na nagyapon. Hindi man na mabaton. Pero, 100% of the people that you do not share the gospel with do not receive the gospel. Ano po ba ibig sabihin? Hindi sana mabaton dahil uwa kita nagdala ang mensahe. Uwa kita nagdala ng mensahe na si Jesus nagbuhay sa kalibutan na 33 kadagon at nagbuhay na wala at sala at nagtao ang ana na buhay para po magligtas kita ng mga sinners at naghambal at sa pangatlong adlaw nag-resurrect imaw at nagpalangit imaw 40 days later. And kung sino mapati sa mensahe po nito, imaw matao sa aton at kaligtasan po naton. Na buhay na walang hanggang nahugto sa langit na kita mapuntahon. That Jesus saves. That Jesus wants you to share this message sa iba. Paano natin maubra? How can we do it? We can do it by this simple way. Being obedient day by day to what God has for us. Ang plano po ng Diyos sa buhay ng bawat isa, magbaton at masugiran ng mga iba. Ito po ang ato na programa, Breaking Good News. Ang pamangkot, anong klaseng balita ang ginasugiran ng iba? Ano ang klaseng balita na ginasugiran ng iba? Is it good news? Or is it bad news? Kilala ni mo si so-and-so Kita ko imaw kagabi imaw to. Go brat imaw ng kasalanan. Ang daan ng kasalanan. All these things. Or are you breaking the good news? The good news, like my friend Dominic, who if you want to go and see his testimony, dito po sa atin na programming, na may testimony siya na nag-share dito. That man went from years of hopelessness at nakita po ng hope at bagong buhay sa Panginoon, sa bisyo, sa droga, sa broken relationships. Basta kaya, may buhay na walang katapusan, sana. Or like my other friend, na parang mamali mo, copy-paste ang ilan na buhay sa kay Dominic Panguna. And I just want to ask you the question. What would happen if we tried? What would happen if we tried? What would happen if we stepped out and believed the message that Jesus gives us? Because believing, hindi natin mamala, ano po ang belief? Believing is acting on something. Mama natin na, I believe. I believe I can fly. No? Kasi natin ang kanta, no? I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Pero hasta ang kanta na to, wala kakita nagalupad ang tao na to No? Wala nakakita naglumpat imaw sa isa ka taas na building. Or mahambalagin natin, baskog ang bangko ang ginapungkuan ko. Tibay po siya. Pero, habang wa pa ni mo gin papungkuan, wa pa ni mo gin obra, wa pa ni mo gin pasalig,
Do you really believe it? Do you really believe that it can hold you? Do you really believe that Jesus is the true message, the true gospel, if you aren't working to make Jesus known sa buong mundo? Ito po ang interesting part. Mambalagad natin na. By the way, hindi ko halos katanaw ang mga kung pila ang mga views ang programa ko. Pero butang kung average ko ang viewers ko sa program ay mga 100. At mamalagad natin na siguro 50% ay nagapamati, 50% na walang. So 50 nagatanaw. Let's just say even 50 people heard the message of the gospel and said, ito po ang adlaw na ma-share ko sa iba ang gospel. Kung yun ang aton ginobra, if that's what we would do you know what would change? If you shared the gospel with the 10 people every day, hindi na natin mambal na tatlong oras ka mo istorya part this gospel. Pero a quick gospel presentation. What would happen? What would happen if 10 people na ikaw, isang tao, nag-istorya sa 10 people about Jesus? Sharean mo ng testimony na 2 minutes or less? What would happen? Butang 20 minuto. Taon mo ang Ginoo, 20 minuto sa bawat adlaw para sa evangelism. That means that 50 people ng viewers natin, makaabot in one day, 500 people. O kung 20 katao ang ginshare mo, 1,000 people. At 7 days a week, maging 7,000 people ang gin-reach nyo para sa gospel. In 1 week, in 1 month, pila to? 30,000 people in 1 year. In 1 year, 12 months, you would reach 365,000 people. Butang ta, in 10 years, maabot nimo ang 3,600,000 in 50,000 people. 50 katao lang to. 20 minuto sa isang adlaw. Ang pamangkot. Nagka-break ikaw ng good news? Are you breaking good news to your neighbors? Are you breaking good news to your friends, to your classmates? Siyempre, ako po, hindi ko madala ang tanan ng tao. Hindi ko maabot ang tanan ng mga tao. Pero kamo, kita tanan, makaabot natin ang abo-abo ng mga tao sa kalibutan. Would you consider that with me as we pray? Lord, we thank you for this day that you've given us to break good news. Break the news that you are our Savior. You are our Lord. And you offered your life that we may have life with you forever in heaven. Lord, kung may magpamati kayang programa na nag-iisip nanda, buksan mo ang ilan ng mga mata para makakita ang buong istorya, buong mensahe mo sa anda. Lord, kung may sobra akong ginhambal kayo na pag-ibawas mo. At kung may kulang po ako ng hambal, idugang mo. Lord, kasalig naton na ikaw po ang gahawak ang akong puno dila ag mga talinga at kapamati. Bulay kami maging understand ang mensahe ag magsunod sa atin. We pray for our online listeners na sanday maging aware, alert, awake to the gospel. At sa radio listeners din naman. We pray for our long-time listeners. Na i-bless ni mo sanda sa pagkilala sino. Sa pangalan ni mo, kami po ang Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. You have been listening to the Day by Day radio broadcast. Dito po sa Day by Day radio broadcast, ang hope naton ay magbulig sa inyo. Magsunod sa Ginoo. Adlaw. Hindi lang Domingo ng ugahon.
or alas 3 hasta alas 4 ng Martes, but every single day. Break good news this week. Break good news this week. One of the ways you can break good news is reading your Bible and sharing it with others. Dito po sa Day by Day Radio Broadcast, tayo nagkataon ng libreng Bible para sa bawat tao nag-request. Nagahulat ang mga Bibles sa balay. Kung gusto niyo, pag-request mo lang sa comment section. And also, kung gusto niyo mo, ma-sharean po ng iba. May amon po na, are you a good person? Or sa Ilonggo, mayo ka na tao? A track na nagpamangkot. Kung if they are a good person, the good person test. This is a good way to share the gospel to your neighbors, your friends, na sa beginning phase mo. Kaibigan, ako nagkilala sa Diyos. Ako po nagkilala sa kay Jesus. Gusto ko man ikaw man mabaton sa kay Jesus. Ito po ang way. Pagbasa mo ito, ang isipan mo mayan. Yun lang, mga pag-present mo ang gospel sa ibang tao. And also, bukas po, open for registration. Batch 5 GCBI. The Great Commission Bible Institute is a 10-month course where you read the Bible in 8 days. Basa ka ng Bible sa 8 days. Study the Bible from Genesis to Revelations. Obrahon mo ng sariling study Bible para po makilala at maging biblically literate Christians. Kailangan tayo makikilala sa pulong. Abo at mga nagaloko kaya. Abo man naga-trick, change minds. Kaya. Pero we need to have a firm foundation. When Bible understanding. Ang pamangkot, nandyan bala sa Bible? Tuod bala na? Ang way of answering that is just 10 months. 10 months. August to May. And you can have your life changed by the study of God's Word. Tatlong bagay po. Free Bibles, free Bible tracts, and free Bible college. Kung interesado ka sa any of those, comment mo sa baba, i-contact ko. Kamo. Thank you po for listening to this day, or for Tuesday, the Day by Day Radio Broadcast. Ito po, June 30. July na, inaga. June 30. Grabe no, dali matapos kita yung 2026, no? Dali kita maging senior citizen sa aton po na panahon daw. Bago lang nag-New Year, tapos July ron. Pero sige lang, it's been a good time with you today. We hope that you've been blessed. And if you just now tuning in, make sure na go back ka mo. Pumati from the beginning para mag-break tayo ng good news. Abo it mga lain news. Pero let us break good news today. The good news of Jesus. Na siya ay nagligtas. Ang natao sa atin ng walang katapusan na buhay sa langit. The Day by Day Radio Broadcast airs every Tuesday alas 3 hasta alas 4. Ako po ang imo na host, Jonathan Russell. And as we close, may God bless you and keep you. May His face shine upon you. And may He give you peace. Until next time, God bless and goodbye.